Guys, good morning, good afternoon, good evening. Guys, for today's video guys, may i-share lang ako dito guys no sa bansang Hungary sa mga hindi pa nakapanood ng video ko. Ako po ay isang OFW dito sa Hungary guys. So, may i-share lang akong nangyari dito sa isang kabayan natin guys. Na panood ko yung video niya sa isang group page dito sa Hungary. Nanghingi po siya ng tulong kasi hindi na po siya pumasok ng agent ng company. Ngayon, nanghingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas. So nanghingi rin daw siya ng tulong sa agency niya sa Pilipinas at agency niya dito sa Hungary. Ngayon, siguro nung paghingi niya hindi siya pinansin, wala pang nag-reply sa kanya or wala pang sumagot sa mga ano niya. Kung tumawag man siya sa agency o ano, wala pang nag-response. So, nag-post siya guys, nanghingi siya ng tulong. So, itong video na to guys, no, para to sa mga nag-a-apply dito sa bansang Hungary or kahit saan man kayong country mag-apply. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, lalo na mga first timer, itong video na to guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin bago kayo pumunta ng ibang bansa, bago kayo umalis ng Pilipinas. So first guys, kung nandito na kayo sa sa bansang Hungary, kung kayo po ay sumasahod ng inyong kung kayo po ay sumasahod sa trabaho nyo ngayon guys, pag nagpadala kayo sa pamilya nyo, wag po talagang ubos-ubos yung padala guys. Magtira talaga kayo para sa sarili nyo guys, kasi may isang kabayan dito guys, isang kababayan natin dito nanghihingi ng tulong dahil walang wala siya. At hindi ko alam kung anong sakit niya. May nagsabi naman doon sa mga comment na may sakit, na homesick, hindi na pumasok, ganyan. Tapos, hindi ko alam yung buong storya guys, pero napanood ko yung video niya, nang hihingi po siya ng tulong. So, itong video ko na to guys, so, magbibigay lang ako ng advice sa mga OFW na nandito na sa Hungary. Kung magpadala kayo ng sahod nyo sa Pilipinas, magtira po kayo ng para sa sarili nyo, na in case of emergency, meron kayong madukot na pera. Kasi mahirap dito guys, walang tutulong sa inyo kundi kayo lang. At sa mga naman, sa mga baguhan na nasa Pilipinas pa ngayon, kung panood mo tong video na to, sana makatulong to sa iyo. Ito po yung unang ma-advise ko, no, sa mga first timer na mag-a-attend pa lang ng PIDOS. Manghi kayo ng guys, kasi yung PIDOS guys, isa yan sa requirements para kayo makaalis sa ibang bansa, para dito sa ibang bansa. Ano siya guys, orientation po siya. Doon sasabihin doon sa orientation na yon kung ano yung mga dapat nyong gawin sa airport, o pag sa airport, tapos pagdating nyo sa bansang pupuntahan nyo, ano mga gagawin nyo doon, tapos magkano yung mga sahod nyo, tapos sino yung mga lalapitan nyo. So doon nyo malalaman guys, kasi orientation po siya guys, doon sasabihin lahat. Tapos ito yung una nyong gagawin guys, kung matapos na kayong mag orientation guys, tanungin nyo po kung saang bansa kayo pupunta. Ma'am, ano po ba yung number doon ng mga Philippine Embassy or Polo or MECO, kagaya sa Taiwan MECO, CLA. Kung sa Taiwan ka guys, hingiin mo yung number ng CLA ng Taiwan, number ng MECO ng Taiwan, kasi dun pwede kayong tumawag at manghingi ng tulong kung meron kayong mga in case of emergency, may mga problema. Kasi binabayaran sila guys ng mga government natin. Binabayaran po siya sa ang gobyerno nagbabayad sa kanila. Naglagay po sila ng mga tao dyan na mga Pilipino or mga half citizen dun sa bansang yon, na makaintindi sa inyo sa language nila, para matulungan kayo kung meron kayong mga problema. So, sa PIDOS pa lang guys, alamin nyo kung saan kayong bansa pupunta, tapos manghingi kayo ng number doon, ng mga contact number, or isulat nyo. Tapos,
magagamit nyo yun guys. Ikikip nyo yun kasi once na may problema kayo, pwede kayong tumawag doon. Tapos dito naman sa Hungary, ganon din ang gagawin nyo guys. Hingiin nyo yung number ng embassy, number ng polo. Kasi sa buong Europa guys, ang polo dito, polo, opisina ng polo sa Pilipinas, nasa Polo Milan. So, pupunta lang yan, visit-visit lang yan sa ibang country dito. May schedule sila. So, magpo-post naman yan sila guys kung kailan sila pupunta. Pero ikaw nasa Pilipinas ka pa, alamin mo kung ano po yung number ng mga pwedeng lapitan doon, ma'am. Isulat nyo at hingiin nyo yung number. Tapos, ito, napaka-importante nito guys. Bago kayo pumunta bago kayo pumunta ng ibang bansa, ibigay nyo sa pamilya nyo guys ang agency nyo sa Pilipinas, tapos contact number, ibigay nyo sa pamilya nyo. Agency, tapos contact number ng agency, tumawag kayo doon kung meron kayong problema. Tapos, number ng POAA, number ng DFA, number ng UWA. Yan. Pwede yung lapitan kung meron kayong mga in case of emergency. Yan, mga number na yan guys. Ibigay nyo sa pamilya nyo na, ma, pa, ate, kuya, nanay, tatay. In case may mangyari sa akin, yan, tawagan nyo yan kasi pwede kayong manghingi ng tulong dyan. So, kung nakaalis ka na guys at nandito ka na sa ibang bansa, ang gagawin mo pag may problema ka dito at hindi ka pinakinggan ng agency mo dito sa sa bansang pinuntahan mo, tumawag ka sa Pilipinas sa pamilya mo. Tapos sila ang patawagin mo doon sa mga binibigay mong mga number ng DFA, POAA, UWA. Yan, pwede yung gagawin nila guys. Mas madali kayong matulungan kung may iniwan kayong number doon kasi para malaman ng pamilya nyo kung sino yung lalapitan nyo. Tapos dito guys, pag nandito kayo sa ibang bansa, talaga guys, lakas ng loob, pakikisama, tapos pag mafe-feel mo yung naho-homesick ka kasi dito kadalasan may homesick talaga dito guys kasi hindi naman kagaya sa Pilipinas to na sobrang saya. Ikaw yung libangin mo yung sarili mo para maging happy ka. Kasi kung sasakyan mo yung homesick mo guys, uuwi ka talagang talunan. Kawawa ka guys. Kasi dito guys, pag makasakit ka, pwede ka naman magpa-check up. Dahil libre lang din naman ang sa doktor, sa ospital. Pwera na lang kung private ka kasi kailangan ng extra charge yun. Pero kung public ka guys, libre lang. Dalhin mo lang yung insurance card mo, ipakita mo, lalabas ka na, wala kang babayaran. Ang dapat mo lang ditong babayaran, yung mga gamot. Mahal ang gamot dito guys. Kaya, hindi ka basta-basta makabili ng tingi-tingi. Kaya nga, kahit nga dito yung contraceptive pills para sa mga babae na pang-protect para hindi ka mabuntis, hindi ka basta-basta makabili dito guys. Kailangan mo pa-check up sa OB-GYN bago ka bibigyan ng resita ng contraceptive pills. O kahit man IUD, hindi ka basta-bastang IUD ka na lang ganyan. Hindi. Marami pang proseso guys. Pabalik-balik ka pa ng doktor. So, ingatan natin mga sarili natin guys, no? Kasi yung kabayan natin dito nang hingi guys ng tulong. Nag-post kasi siya, pinashare niya yung video niya. Ngayon hindi siya pinakinggan. Kaya, nag-post siya ng ganun. Tapos, ito lang latest lang. I think last week yata, nag-post siya na ipa-delete daw yung mga video niya. Kung sino mang nag-share kasi daw, tinulungan na daw siya ng agency. Alam niyo naman kasi guys, minsan yung agency, pag may reklamo tayo, hindi tayo minsan pinapansin. Pero pag nag-viral na, tsaka pa yan kikilos. So, yun yung mga yun guys. Kasi alam na natin yung mga kalakaran ng mga agency Pwera na lang sa mga may puso ng mga agency. So, kaya ma-advise ko lang talaga dito guys. Pag nagpadala kayo ng pera, magtira para sa sarili guys.
Kasi walang iba talagang makatulong kundi tayo lang. Kawawa talaga yung kabayan natin guys. Hindi ko alam kung ano talaga yung sakit niya kasi parang nanginginig siya pa, yung paa niya. Ewan ko kung napanood nyo yun. So sana guys sa bidyong ito, may nakukuha kayong mga may natutunan kayo, mga aral. Sa hindi ko pa ito tatapusin yung video ko guys. Paki-like naman guys, share, and paki-hit na rin ang notification bell ko guys para ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video dito sa Hungary guys. Kasi ang lahat po ng mga binibidyo ko dito guys, based lang sa aking experience at saka mga nangyayari dito guys. So, thank you sa inyong lahat guys at sa lahat po ng mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po. Nasa 500 plus na po tayo guys. So, thank you so much. God bless and thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord. Thank you, thank you.